Good morning! Ayan, nag-iisa na naman ako dito. Umalis na lahat ng mga kasama ko. Back to bantay na naman ako ng tindahan ko mag-isa dito. Ayan. Good morning everyone. Good morning po sa lahat ng mga follower. Good morning sa mga aking mga bossing dyan. Good morning sa inyo mga guys. Ako na lang po mag-isa dito sa tindahan. Gagagaling ko lang po sa bahay at nag-asikaso doon ng almusal ng aking asawa at nagpakain ng mga alaga. Yan. Nakain ko muna yung mga alaga ko bago ako pumunta dito sa tindahan at tinitingnan-tingnan ko itong aking tindahan. Nagkalagas-lagas na oh. Ang dami na nabawas. Hindi ko na napapansin sa kabisihan ko. Dami nang wala oh mga guys, tingnan mo. Kaya mag-grocery na naman ako sa Pure Goods. Yan, naantay ko lang yung anak ko kasi sa Pure Goods po ako nag-grocery. Tama din yung naubos yung mga dati para panibago. Ayan, tingnan mo, konti na lang. Ayan, naubos yung mga dati para magpapanibagong display ako para maganda ang paninda, hindi expired, diba po. At iyan, papanibago ako yung mga bantay ko dito. Pagsasabihan ko mamaya, kuha lang ng kuha ng paninda, hindi sila nakaano ako binabayaran ko yung kinukuha ko dito pagdating dito sa aking pamangkin, bunot lang ng bunot. At sabi ko wag ganyan kasi mahigpit ako sa mga ganitong bagay. Alam ko yon pag kinukuha ang paninda ko. Yan, kaya sabi ko mamaya pag pinagsabihan ko na yan na pag kumukuha kayo sa tindahan ay ililista nyo kahit ako na magbayad, basta nakalista lang, inuulit ko kasi yan. Huwag nyong kukuhanin na walang bayad, pipitasin. Ay hindi naman mga puno yan na pag namunga at nahinog pipitasin. Yan po, ito po ay pinupuhunanan lagi. Pag binibili yan, lagi may bayad yon. Hindi ko po ito nauutang sa mga grocery. Ito po ay binabayaran ko. Kaya po sa mga bossing dyan, yan, nag-aano na naman ako, iisip na naman ako ng kahapon high blood ako mga guys. Kasi yung tungkol sa asawa ko, ginagawang truck yung sasakyan. Hindi naman truck, kinakargahan ng marami kaya nabuisit ako, nagalit ako. Sabi ko, pagod sila ngayon dahil ipapalabas ko mamaya yung mga laman ng sasakyan. Kasi bukas araw ng pagpapa-change oil ko. Dadalhin ko yan sa kasa kasi ipa-change oil ko. Papa-check ko lahat yung mga ano dyan. Ayan po ang mangyayari. Ang titigas ng ulo. Kaya pinagalitan ko sila. Kasama na yung driver doon. Ako. Hindi malang. Isa hindi malang magsabi. Huwag tambakan kasi baka magalit si mabigat na yung dala natin. Ayan, buti nga binaba yung iba, ayan dahil sa nagagalit na ako kahapon. Ayan, binaba. Ayan, isipin mo yung mga plastic na yan, mga mabibigat yan. Magbigat po yan kasi isipin mo yan, kayang-kaya yan kung dumating na yung isang sasakyan. Inaantay ko kasi yung isa. Kasi ang gagamitin na talaga namin yung L300. Hindi na yung Innova kasi kawawa naman yung Innova pag parating kakarga ng mga paninda. Kaya sabi ko sa kanila, mag-antay-antay lang, wag mo madaliin yung anak ko kasi pag ayan minamadali, naha-high blood yun. Baka lalo pa kayo mawalaan. Sabi ko, imbis nang ipapahiram, magbago ng isip yan, magagalit sa inyo yan. Sabi ko, lagi na lang yung minamadali. Lagi sila nagmamadali na lahat ng bagay. Sabi ko mag-relax muna kayo, hindi yung ganyan-ganyan na minamadali nyo lahat ng bagay. Kita mo sa kakamadali niya. Lalo lang siya na sabi ko wag mo na ako idamay sa kaanuhan mo dahil ako na nahimik ako. Ikaw na lang kung gusto mo magsulo-sulo ka sa mga gusto mong bilhin diyan ng bagay na punong-puno na nga ako ng gamit. Siya pa isip ng mga kung ano-anong gamit. Yan, tapos hindi naman niya nagagamit lahat. Kita mo ba yung mga video okay ko dito? Kita mo? Kung gamitin yan, taunan. Kasi mahilig siyang
mag-isip ng pagkakagastusan. Yan, siya mahilig. Tapos idadamay pa niya ako. Hindi naman sa akin makatulong kahit pambayad ng kuryente. Sulo lang niya ang pera niya. Yun ang nangyayari. Sa pinapagalitan ko siya. Sabi ko, ikaw, wag mo ako idadamay. Marami akong iniisip na pinag-aanuhan sa pera. Sabi ko, ikaw wala kang binabayaran, kuryente, tubig, lahat. Binibili dyan sa mga panggastusin. Wala kang iniisip. Kaya sabi ko sa kanya, suluhin mo kung mayroon kang iniisip, huwag mo na ako idamay. Lahat ng bagay, dinadamay ako. Buti nga ngayon hindi na binibigyan ng anak ko ng pera kasi binabayaran din yun. Biro mo ang isang buwan nun, 2,000 ang tubo. Diba? Kaya nagagalit ako pinagalitan siya ng anak niya. Ngayon nadala siya, hindi na siya kumuha. Kasi hindi siya nakukontento kung ano man dumarating sa kanyang pera. Sabi ko, anuin mo naman ang pera. Sabi ko nga gano'n. Ang dami mo ng gamit dyan. Hindi mo na yan maaano. Isipin mo na lang na kahit papaano, mayroon kang panggastos dyan. Sabi ko, huwag ka nang mag-isip-isip ng kung ano-anong gusto mong dumami pa ang pera mo. Matanda ka na eh. Hindi mo naman yan madadala sa kabilang buhay yan. Iniisip mo na mga pera na yan eh. Sabi ko, kung anong meron ka, yun lang ang pagkasiyahin mo. Sabi ko, kung anong dagdag, may pera ka na, kukuha ka pa ng mga pera dyan sa ibang tao na gusto mo yung nagbibigay ka sa ibang tao ng pera na tutubo. Mantala, imbis ng itago mo na lang yan, o di ba may pera ka pa, palaguin mo. O, di ba lumago naman yung kanyang negosyo. Kasi dumami na sa kakaano niya. Siyempre, ayan. Sarili niya yung negosyo yung tinatakbo niya wala na siyang doon, yung pag may kulang, bibilihin na lang kung may benta siya. O di ba? Kasi inaanuhan ko din, tinuturuan ko din kung anong diskarte. Sabi ko, ganito ang gawin mo, gumawa ka ng paluwagan. Di ba mahilig ka naman mangutang? Sabi ko nga ganon. Gumawa ka ng paluwagan, kunyari may utang ka, doon ka maghulog. O yun, di ba sumunod sa akin. Abay mga guys, kay sumunod. Pati ako nadamay na naman. Sabi niya, di ikaw din, gumawa ka din ng paluwagan, sabay tayo. O di, sinabayan ko ngayon siya. Di ko, kahit papano mga guys, sa mga ilang buwan yan, di may sa paunti-unti mo na iniipon, pag naipon yun, marami-rami din yun. Yun yung ibig ko sabihin sa kanila. Sabi ko, kahit sa mga anak ko, tinuin. Pero may nagmana sa akin, talagang masinop din sa pera. May nagmana at ngayon nung kahit papano nakaraos na siya, ayan po nakakatulong po siya sa mga kapwang mahirap. Kahit mahirap lang po siya, ay tumutulong din siya sa kapwa niyang mahirap. Ayan po yung kagandahan. Hindi naman yan nadadala natin. Halimbawa, yumaman tayo. Mga mayayaman nga dyan, hindi naman nakakaisip tumulong sa mga kapwang mahihirap. Pero bilib ako sa anak ko, na sila ni Igamino. Nagugulat na lang ako, nakapos na, marami na nagpapasalamat sa kanya. Ayun po yung tunay na tumutulong, na hindi sinasabi niya na tumulong siya, hindi po siya nagsasalita ng ganyan. Yan po yung talagang hangang-hanga ko sa kanya sa mga ganung bagay na kilos niya. Sabi ko, kinilabutan nga ako nung nakapost. Sabi ko, sino nagpost? Puro mga ibang tao ang nagpost nga nagpapasalamat. Talagang mabait talaga ang Panginoon talaga. Sabi ko nga, hindi lahat ng anak may lalabas na anak na kahit na ang pera niya ay pinagkakasya lang din, ay naisip pa rin yan tumulong sa kapwa niyang mahihirap. Yan po yung kagandahan sa kanya. Kaya bilib ako sa iyo, Lani, anak ko. Tuloy mo lang yung pagtulong mo at hindi naman kita hadlangan. Alam ko, iyon ang turo sa iyo ng ating Panginoon. Sundin mo yung ganun kasi ang pera nga naman, hindi naman talagang minamahal. Yan din, pag mayroon kang sumusobra, ibabahagi mo sa kapwa mong mga mahirap. Lalo na po yung mga estudyante ngayon, nga mga nag-aaral na walang pambili ng gamit. Yun po yung nakita kong post nga kinilabutan talaga ako doon sa post ng anak ko. So, hindi nag-post ang anak ko kasi hindi po yung nagpapabideo kapag yun ang tumutulong. Ayaw niya na binibidyohan siya. Yun po ang tunay na mga tao na hindi nagpapabidyo na kunyari tumulong siya, ay yung anak ko po yung ipaugali yun. Was nang nabidyohan siya nga nagbibigay, was nang na ganun ay nagagalit po yun.
ayaw po niya nakikita siya na binibidyohan siya na tumutulong. Iyon po ang tradisyon niya sa kanyang buhay. Ay ilang taon na din po siya na kahit papaano nakakapagbigay siya sa mga kapwa din niyang mga mahihirap. Ako po natutuwa sa kanya. Talagang pinapanalangin ko rin sa kanya na huwag bigyan siya ng mga karamdaman na mga palakasin palalo ang katawan niya para yung mga darating na mga taon, mga araw, mga buwan ay makaisip pa din siya kung ano na naman ang gagawin niyang tulong sa kapwa niyang mga mahirap. Maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay mo ng anak ko ng kalakasan. Lalo pa po palakasin niyo siya at wag po niyo bibigyan ng mga karamdaman na mga kasi siya po ay hulog talaga yan ng langit. Hulog sa akin ng langit ang anak ko na yan kasi lahat naman ng anak ko mababait. Pero siya po ay kakaiba siya. Ako po nag-iisip na lang po ako, napapalalim na lang ang isip ko sa kanya kung bakit ganun ang gagawin niya. Ganun po siya. Hindi na po ako nakikialam kasi nagagalit po yung pag pinapakailaman ko. O bahala ka kasi siyempre para siya yung pinakamatanda dito sa lahat ng namin, pamilya. Siya yung pinakamatanda sa lahat. Siya yung laging anuhan. Sabi ko, isip-isip ko na lang, bakit ganun yung anak ko na yun? Sabi ko ganun. Binigyan ng Panginoon ng lakas. Ang lakas ng loob niyang gumawa ng mga ganung bagay. Isipin mo, kalalayon lugar na binibigyan niya. Isipin mo yung mga ganun. Kaya thank you so much sa lahat ng mga idol at maraming salamat sa mga natulungan ng anak ko. At God bless sa inyo ay sana makapag-aral ng maayos ang inyong mga anak. Malalayo po yan sa Northern Samar. Doon po namigay siya sa lahat ng mga estudyante doon. Ayusin lang wala. Wala po. Yan po ay ko po nagpapasalamat. Ngayon pabalik na dito yung nabigay ng tulong doon kasi hindi naman siya sumama. Ipinagkatiwala lang po sa kanyang pinsan na taga roon din. Daladalaan sa sakyan. Ayan, thank you so much. At kahit papaano nakauwi din sila na matiwasay dito sa Maynila uli. Ayun, di ko lang kung dumating na ngayon sa Batangas. Kasi kahapon nasa Bicol sila. Pauwi na sila. Tapos na sila mamigay sa Samar. Ayan, nagpapasalamat ako sa kapitan dyan. At sa mga lahat ng kagawad na nag-assist doon. At sa lahat ng mga teacher nga nagpapasalamat sa anak ko. Maraming salamat sa inyo at napakabayani ninyo dyan. Thank you so much at sana lalo pa po kayo pagpalain. God bless po sa lahat ng mga teacher at mga kagawad at mga kapitan diyan sa Tila. Malapit ang piyesta. Malapit na naman ang piyesta. Kaya thank you so much. Ingat kayo lahat diyan. Thank you po sa lahat ng mga magulang, mga nakatanggap diyan ng galing sa anak ko. Pinagpapasalamat sa inyo ay natuwa ko doon sa pagpapasalamat nyo. Thank you po. Bye-bye. Ingat po ang lahat. God bless.